Matapos na sumablay ang Miami Heat para makuha sa trade itong si KD, nakikita na may potensyal na gumawa ng ibang direksyon ang Miami Heat. Si Bam Adebayo ngayon ang nare-report na top candidate center na pwedeng bumagsak sa LA Lakers. Hindi ko lang alam kung magiging worth it yung pag-acquire ng Lakers dyan, pero binabase kasi talaga ngayon ng mga analyst yung magiging kombinasyon nito para kay Luka at LBJ. Diyan kasi talaga nakapokus ang Lakers na mabigyan si Luka ng center na magiging perfect combination pagdating sa mga lob pass, pick and roll play. Sa bagay, meron din namang defensive depth itong si Adebayo na magbibigay ng pagpapalalim sa depensa pagdating sa frontcourt nitong Lakers. Pero syempre, hindi tulad ng isang legit center na pwedeng makuha ng Lakers higit sa kanya, katulad nga nila Walker Kessler, Clint Capela, o itong si Nick Claxton ng Brooklyn Nets. Halos unti-unti na kasi ngayong kumikilos ang mga team sa trade. Una, itong si Desmond Bane sa Orlando, si Jrue Holiday napunta na sa Portland. Tapos ngayon sa kaka-report lang, itong center na si Porzingis ng Boston na-trade na rin sa Atlanta Hawks. Tapos itong si Gafford pumirma na ng extension contract sa Dallas. Dalawang big man na yan na wala na talagang pag-asa ang Lakers na makakuha sa trade market. Ayon kasi mismo sa Bobada, ang Lakers ngayon ang may pinakamalaking tsansa na makuha itong si Bam Adebayo mula sa 190 plus odds. Sumunod lang dyan itong Memphis, San Antonio Spurs at Sacramento Kings. Pero bago yan mga pare ko, hihingin ko lang muna ng sandali ang oras mo para mag-follow o subscribe sa aking YouTube channel at huwag mong kalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas. Merong 8 season si Adebayo sa Miami Heat at nag-a-average siya ng 15.7 points, 8.9 rebounds, 3.6 assists sa 567 games nito sa buong regular season. Mula nung naging All-Star si Bam Adebayo noong 2020 mula sa 2 finals appearance ng Heat, pero may 3 unang round sila na exit sa playoffs at 1 conference finals na halos nasa second tier lang ang resulta ng mga to. At kahit regular playoffs, yung team na to nakikita na pwedeng hindi pa kontento yung team ng Miami Heat para mag-content sa susunod na season. Ayon kasi mismo sa Reddit, ang sinasabi baka gusto pa ng Heat na i-reset yung direction ng mga to since nang hindi nga nila nakuha itong si KD sa trade. Nakikita na pwedeng palitan si Bam gamit ang mga assets o mga draft picks sa trade, lalo na kung gusto ng mga to na bumalik agad yung pagiging contender nila sa mabilis na paraan. May 3 years 166 million extension to at may annual salary na 37 million ngayon sa Miami Heat. Pwede silang mamili sa pagitan nitong si Tyler Hero o itong ang si Bam Adebayo na parehas nasa mataas na salary contract. Pero nakikita naman natin si Jovan Buha na ang Heat ay kilala sa pagiging matatag sa kanilang roster. Hindi basta-basta nilang ipinagpapalit, lalo na yung mga veteran players nila o kahit ito pang si Bam Adebayo na franchise cornerstone nila. Katulad nga ng nangyari dito kay KD na hindi nila nakuha dahil ang hinihingi sa trade package ng Suns yung mga asset player ng Miami Heat katulad nila Jaime Jaquez Jr. o kahit itong si Kelly Oubre na hindi naman umubra para dito sa Miami Heat na pakawalan yung mga yan. Limitado naman ang financial flexibility ng Lakers na malapit na sa first April ng luxury tax nila. At para magkasya sa contract ni Bam Adebayo yan, kakailanganin pang mag-pay cut si LeBron James, pero parang nakikitang malabong mangyari yan. At kahit magsama pa yung kombinasyon ni Austin Reeves, Dalton Knecht plus isang unprotected 2031 first round pick at swap rights para sa 2030, nakikitang hindi pa rin sapat yan para kumbinsihin ng Lakers ang Miami Heat na makuha itong si Bam Adebayo sa trade. Kaya pwede, pero depende sa mangyayari at sitwasyon mga pare ko yung trade na yan. Nakikita naman na kayang maresolba ng Lakers ang problema nila kung gagamitin nga raw ng mga to itong promising rookie na si Dalton Knecht. Una pa lang naman kasi talaga marami ng mga analyst na nakakakita ng malaking potensyal nitong si DK sa pagiging sharpshooter at elite wingman. Hindi lang talaga magamit to sa rotation. May report pa ngayon na lumalabas na mas mabibigyan ng rotation next season itong si Bronny James kumpara dito kay DK. Sa 2025 NBA rookie ranking, si Knecht ang number 1 sa 3 pointers made per 36 minutes at number 4 naman sa scoring points per 36 minutes.
At sa lahat ng qualified reserves, mga bench player na nakalaro ng higit bababa sa 65 games, pang-7 siya sa points per 36 minutes at pang-7 din sa 3-point field goals. Meaning na isang araw itong si DK sa mga top performing bench scorer at shooter na rookie sa 2025 season. Kaya nakikita rin talaga na pwedeng maging future star ang rookie na to, and malay natin, diba, ito pa yung magamit ng Lakers pagdating sa pagiging elite shooter at best wingman at 6 man para sa lineup nila. Nag-average siya ng 17 points, 5.2 rebounds, 3.1 3-pointers made. Kahit limitadong araw yung oras nito, ay naging maganda pa rin ang numbers na napoproduce nito sa team. Kaya nakikita ng mga analyst na pwedeng maging top tier 6 man ito ng Lakers sa lineup habang nasa rookie season pa lang siya, at pwede pang gawing sentro to sa bench offense nila, at pwedeng maging effective yan kung hindi nila ititrade itong si DK. At yan din yung isa sa nakikitang magiging pagkakamali mismo ng Lakers sa movement na yan sa parating na offseason kung ilalagay nila sa trade asset itong si DK.